Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tunay na ang ating Diyos ay mapagmahal. Kaya naman, inaanyayaan ko po kayong tumayo upang batiin ang ating mga kasama ngayon sa pananambahan. Pwede kayong makipagngitian, makipagkamayan sa mga kapwa natin. Tunay ng pag-ibig ng Diyos ay totoo. Kaya naman sa simpleng pagkawain natin ay mababahagi natin ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Sabi sa mga awit, tayong lahat ay magdiwang, pumalakpak tayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Tayo'y umawit para sa ating Panginoon. Tayo po'y babasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Joshua chapter 23. Dahil pag-aaralan po natin ng buong kabanata, basahin lamang po natin ang verses 1 to 8. Verses 1 to 8. Joshua 23, verses 1 to 8. Tayo po'y tumayo at basahin po natin ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Joshua 23, verses 1 through 8. A long time afterward, when the Lord had given rest to Israel from all their surrounding enemies, and Joshua was old and well advanced in years, Joshua summoned all Israel, its elders and heads, its judges and officers, and said to them, I am now old and well advanced in years, and you have seen all that the Lord your God has done to all these nations for your sake. For it is the Lord your God who has fought for you. Behold, I have allotted to you as an inheritance for your tribes those nations that remain, along with all the nations that I have already cut off, from the Jordan to the great sea in the west. The Lord your God will push them back before you and drive them out of your sight, and you shall possess their land, just as the Lord your God promised you. Therefore, be very strong to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, turning aside from it neither to the right nor to the left, that you may not mix with these nations remaining among you, or make mention of the names of their gods, or swear by them, or serve them, or bow down to them, but that you shall cling to the Lord your God, just as you have done so to this day. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po'y saglit na manalangin. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ngayong hapong ito ng iyong banal na salita. Nawa o Diyos, makita namin ang inyong dakilang katapatan, Panginoon, sa aming lahat. At sa ganong paraan, Panginoon, kami naman ay maging tapat sa iyo sa lahat ng aming mga araw sa buhay na ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Papasalamat po ako sa mga awit, sa inyong pag-awit nung dakilang katapatan. Walang kamatayang dakilang katapatan na awit ng papuri. No? Hindi nyo po na itatanong, nung ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, nagkaroon po ng singing contest. Sumali po ako. Yan po ang aking piece. Yan po ang aking inawit. Pero dahil bata pa po ako noon, inawit ko po siya 2 keys higher nung kinanta nyo kanina. So, abot ko po noon. No? Meron pang modulation yan, di ba? Tataas pa dapat. Hindi nyo na tinaas. No? Pansin ko nga. Napakaganda po ng awit sapagkat yan po ang mensahe natin ngayong hapong ito.
Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe sa Joshua, Take Hold of What God Has Given. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapong ito, huling habilin, maging tapat sa Panginoon natin na tapat. Pag-aaralan po natin ang buong kabanata verses 1 to 16 sa hapong ito. Mga kapatid, si Joshua ay nakarating na doon sa punto ng kanyang buhay na siya ay matandang-matanda na. No? Katulad nga ng ating binasa, sabi niya sa verse 1, Joshua was old and well advanced in years. Baka hindi niyo po naintindihan, ilulit niya ulit sa verse 2. I am now old and well advanced in years. Kung kayo po ay bata pa, baka hindi po kayo makarelate dito sa mga words na ito. Pero kung kayo po ay katulad ko na senior na, tuwing umaga po, no? Yung I am old and well advanced in years, daman-dama po namin yan sa paggising sa umaga. No? Sa paggising sa umaga, sa pagdilat pa lang namin, no? Praise na kaagad sa Panginoon sapagkat buhay pa kami. No? At sa aming pagbangon, siyempre, unti-unti, dahan-dahan, gugulong sa gilid, tutukuran ang gilid ng kama, at saka dahan-dahang tatayo sa kama bago dahan-dahang tatayo sa aming mga paa. So, ganun na po. Hindi ko maintindihan kung ano pong nararamdaman ni Joshua nitong panahon na ito. Pero sa kanyang buhay, naging tapat ang ating Panginoon. At lahat ng ipinangako ng Diyos sa kanya, lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya ay kanyang tinupad. At sa kanyang pananakop ng lupang pangako, nakita niya ang katapatan ng Diyos. Kaya ito ngayon ang kanyang huling abilin. Part 1 po ito, chapter 23. Yung pong part 2 ay chapter 24, ang ating pag-aaralan po next week. No? Sa chapter 23 po, ang kanya pong munang kinausap ay ang mga pinakamalapit sa kanya. Ang kanyang mga pinuno, mga kapwa leader na kasakasama niya sa haba ng panahon ng kanilang pananakop ng lupang pangako. Maraming taon na ang nakalipas pagkatapos bigyan ng kapahingahan ang bayang Israel mula sa kanyang mga kaaway. Kaya yung po ang sabi sa verse 1, a long time afterward, when the Lord had given rest to Israel from all their surrounding enemies. Alam po natin sa chapter 11 verse 23, ang sabi doon, so Joshua took the whole land according to all that the Lord had spoken to Moses, and Joshua gave it for an inheritance to Israel, according to their tribal allotments, and the land had rest from war. Matanda na si Joshua. Sabi nga sa verse 2, I am now old and well advanced in years. Kanyang pinatawag ng lahat ng pinuno muna ng Israel at kanyang kakausapin. Kanyang pagbibilinan. Kung kayo po, alam nyo na ang malapit na ang pagdating ng inyong pag-graduate sa langit. No? Kung kayo po, biyayaan ng Panginoon. At malaman nyo na kayo ay malapit na siguro dahil sa katandaan na rin o dahil sa advanced in years na rin po kayo. No? Meron pong mga ganyan na binibigyan ng biyaya ng Panginoon na medyo naaabangan na ang pagbitaw, ang pag-graduate. No? Si Joshua po ganon. Ang tansya ng iba, 100, alam natin sa end ng chapter 24 na si Joshua ay namatay ng 110 years old. Alam natin nung pagpasok nila sa pagtawid nila sa River Jordan, ang kanyang edad noon ay siguro nasa 80, 85. No? Kasi alam natin na si Caleb na kanyang kakontemporaryo ay 85 years old. So siguro magkasing edad sila. Magmula noon hanggang sa punto na ito ay maraming panahon na ang nakalipas. Alam din natin na 7 years ang kanilang, ang haba ng panahon bago nila natapos ang occupation ng Promised Land. No? So ang tansya ng iba, 7 years plus maybe another 17 years
or 24, 25 years, magmula sa end ng chapter 22 hanggang ngayon sa verse 1 or verse 1 ng chapter 23, yung pong pagitan na yun ay mga 17 and a half years. So after a long time, matanda na si Joshua, kanyang tinipon ng mga leader ng bayan upang paalalhanan sila ng dakilang katapatan ng Diyos, upang hikayatin silang manatiling tapat sa Kanya at bigyan sila ng babala tungkol sa kahihinatnan ng pagiging hindi tapat. Alam ni Joshua, sila ngayon ay nasa kapayapang estado ng kanilang bayan. Lahat, wala nang kaaway, wala nang gera, matagal na panahon, 17 and a half years siguro, na wala na silang mga gera. At dahil doon, siguro sila ay nagkaroon ng konting prosperity, naging payapa ang kanilang ekonomiya, lumalaki na ang kanilang mga anak, tumatanda na yung mga pumasok sa promised land, at naging payapa na ang bayan. Kung minsan po mga kapatid, kapag tayo ay steady na, okay naman ang buhay, parang walang problema, diyan nagkakaroon ng mga pagsubok. Sa ating pong pagbubuhay Kristiyano, sa ating buhay espiritual, inhalintulad natin ang pananakop ng Promised Land, ang kanilang pagbiyahe through the Promised Land sa ating buhay Kristiyano. So ngayon, payapa sila sa ating buhay Kristiyano kung minsan, kung kailan tayo payapa na, kung kailan tayo maayos na, saka nagkakaroon ng mga pagsubok. Mga kapatid, kaya inisip ni Joshua na pagbilinan. Una, paalalahanan ang mga lider ng Israel ng katapatan na ang katapatan ng Diyos ay wagas. Ang katapatan ng Diyos ay wagas. Una, sa pagkakaloob ng kanyang ipinangakong lupa sa Israel. Yung po ang sabi ng verses 3 to 5. And you have seen all that the Lord your God has done to all these nations for your sake. For it is the Lord your God who has fought for you. Behold, I have allotted to you as an inheritance for your tribes those nations that remain, along with all the nations that I have already cut off from the Jordan to the great sea in the west. So yung buong lupa nila ay naibigay na ng Diyos sa kanila. The Lord your God will push them back before you and drive them out of your sight, and you shall possess their land just as the Lord your God promised you. Ang katapatan ng Diyos ay wagas, una sa lahat sa pagkakaloob ng kanyang ipinangakong lupa sa Israel. Siya ang lumaban para sa kanila. Naalala niyo ba nung kalaban nila yung 5 hari ng mga Amorita of the Southern Kingdom na magkakaaway pero nag-band together para lang kalabanin sila? At napakalaking army na kanilang sinalakay at ang kanilang pagsalakay ay paakyat ng hill country overnight para kanilang masurpresa. Pagdating the next day, sila ay hirap na hirap sa kanilang pakikipagbaka sa kanila at ang Diyos ang siyang nakipagbaka sa kanila. Naalala nyo? Nagpadala siya ng hailstones mula sa langit. At ang tinamaan at ang namatay lang ay yung mga kaaway nila. Wala kahit na isa sa mga kawal ng Israel ang tinamaan. Dahil ang Panginoon ang nakipaglaban sa kanila. Naalala nyo na pinatigil niya ang paglubog ng araw. Pinatigil niya ang pag-ikot ng mundo upang yung 12 hours of daylight maging 24 hours at magkaroon sila ng sapat na oras para talunin ang kalaban. Ang sabi sa Joshua 10:14, there has been no day like it before or since when the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. The Lord fought for Israel. Sa chapter 10 verse 42, ang sabi doon, and Joshua captured all these kings and their land at one time because the Lord God of Israel fought for Israel. Yan po ang sinabi, ang pangako sa kanila. Sa Exodus 14:14, nung sila ay utusan na pumasok sa Promised Land, the Lord will fight for you
and you have only to be silent. The Lord fought for Israel. Siya ang lumaban para sa kanila. Ipinangako pa rin niya ang lupa ng mga bayang hindi pa nila nasasakop. Yun po yung sinasabi sa verse 5. Kasi sa Numbers 33:53, ang sabi ng Panginoon doon, pangako niya sa kanila, "And you shall take possession of the land and settle in it, for I have given the land to you to possess it." Sabi niya sa Exodus 23:30, "Little by little, I will drive them out from before you until you have increased and possessed the land." Alam natin sa Joshua 13 verse 2, "This is the land that yet remains, all the regions of the Philistines and all those of the Geshurites." So, tapos sa verse 6, ang sabi doon, "All the inhabitants of the hill country from Lebanon to Misrephoth-Maim, even all the Sidonians, I myself will drive them out from before the people of Israel," sabi ng Panginoon. "Only allot the land to Israel for an inheritance as I have commanded you." Meron pa pong natitira, pero ang sabi ng Diyos, "I will drive them out." I will drive them out. So tapat ang Panginoon sa pagkakaloob ng kanyang pangakong lupa. Pangalawa, sa pagbibigay ng tagumpay sa lahat ng pakikipaglaban ng Israel. Punta tayo sa verses 9 and 10. Ng ating teksto. Ang sabi po doon, "For the Lord has driven out before you great and strong nations. And as for you, no man has been able to stand before you to this day." Bakit kaya? Tingnan niyo yung verse 10. "One man of you puts to flight 1,000. One man versus 1,000. Since it is the Lord your God who fights for you, just as He promised you." Itinulot ng Diyos na walang makatindig sa kanilang pananakop. Yun ang sinabi niya sa chapter 1 verse 5, "No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you." Yun ang pangako niya kay Joshua. Sa chapter 10 verse 8, "And the Lord said to Joshua, do not fear them, for I have given them into your hands. Not a man of them shall stand before you." Sabi niya sa chapter 21 verse 44, "And the Lord God gave them rest on every side, just as He had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hands." Ganyang katapat ang Panginoon sa Israel. Itinulot ng Diyos na walang makatindig sa kanilang pananakop. Itinulot ng Diyos na rin at naging pambihira ang lakas ng kanilang puwersa. One man will take to flight 1,000. Naging pambihira ang kanilang lakas. Sa Leviticus 26:8, ang sabi doon ng Diyos, 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall chase 10,000, and your enemy shall fall before you by the sword. Sa Deuteronomy 32 verse 30, "How could one have chased 1,000 and two have put 10,000 to flight unless their rock had sold them and the Lord had given them up?" Tapat ang Panginoon, mga kapatid. Ang katapatan niya ay wagas. Pangatlo, sa pagtupad ng kanyang pangako ng ganap. Tingnan natin yung verse 14. "And now," sabi ni Joshua, "I am about to go the way of all the earth, and you know in your hearts and souls, all of you, that not one word has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you. All have come to pass for you. Not one of them has failed." Sinabi din niya ito sa chapter 21 verse 45. "Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass." Ganyan po katapat ang ating Diyos sa kanyang hinirang na bayan. Ganito pa rin ang katapatan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Una, sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Ang sabi niya sa John 3:15, that whoever believes in Him may have eternal life. Ang sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ang sabi niya sa John 6:44, and all that the Father give me, I will raise them up to the last day. Tiyak. Ang sabi niya sa John 10:27, ang lahat ng kanyang mga tupa ay nasa kanyang kamay at walang makakakuha sa kanila kahit na sino. Tapat ang ating Diyos sa kanyang mga pangako. Pangalawa, sa pagbibigay ng tagumpay sa ating buhay Kristiyano. Alam nyo na siya pa rin ang lumalaban para sa atin. Siya pa rin ang nagbibigay ng tagumpay para sa atin. John 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Sabi niya sa John 8:37, now, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hanggang ngayon mga kapatid, ipinaglalaban pa rin niya tayo. Siya pa rin ang lumalaban ng ating mga digmaan. Digmaang spiritual. Digmaan laban sa pagsubok ng buhay. Ang ating Diyos pa rin ang ating kaniig. Siya pa rin ang ating sanggalang. Siya pa rin ang ating kalakasan. Sa pagpuno ng lahat ng ating pangangailangan, siya pa rin ang ating maaasahan. Romans 8:32, He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Ang sinasabi ni Pablo dito, kung ibinigay niya ang kanyang sariling anak upang bigyan kayo ng buhay na walang hanggan, upang iligtas kayo mula sa kasalanan, hindi ba niya ipagkakaloob sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan sa buhay na kasalukuyan? Yun ang sinasabi niya. Napakadakilang pangako. Alam niyo naman ang Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Napakatapat ng ating Panginoon. Siya ay nagtutupad ng kanyang pangako ng ganap sa pagbibigay katiyakan ng ating mana sa langit. Meron din tayong mana sa langit, mga kapatid. Ephesians 1:13 and 14. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Alam niyo kung bakit hindi tayo mapapahiya? Because it is to the praise of His glory. Hindi niya pwedeng mapahiya ang kanyang sariling kalwalhatian. Datapwat kanyang ipagkakaloob ang ating inheritance sa langit. Sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Siya po, mga kapatid, ang nag-born again sa atin. Hindi sarili nating gawa, hindi sarili nating kalakasan, kundi Siya. Siya ang nagbuhay sa atin na maguli. Nung tayo'y patay sa ating mga kasalanan, He made us alive in Christ. Tapos ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 4, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded, through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Mga kapatid, ang tunay na mananampalataya sa Diyos, hindi kailanman mawawala. Ang ating inaasahang mana sa langit, kalwalhatian, kagalakan, habang buhay, walang hanggan, ay atin na sapagkat Siya ang mag-guard, Siya ang magsisiguro nito para sa atin. At Diyos ay tapat na wagas. Kaya naman mga kapatid,
ang katapatan natin ang kanyang inaasahan. Ang katapatan natin ang kanyang inaasahan. Siya'y tapat. Datapwat tayo dapat maging tapat din sa kanya. Tapat saan? Una sa lahat sa pagsunod sa kanyang salita. Nakita niyo yung verse 6 kanina? Therefore, be very strong to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, turning aside from it neither to the right hand nor to the left. Yan ang tinanggap niya sa Panginoon, di ba? Joshua chapter 1 verse 8, sabi ng Panginoon sa kanya, you should obey everything that is in the book of the law. And you will not turn from it neither to the right or to the left. And God will give you success. And God will prosper you in everything that you do. Sa pagsunod sa kanyang salita, kailangan tapat tayo sa kanya. Sabi sa Psalm 1:3, ang taong pinagpala, the blessed man, he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Bakit? Because his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Sa pagsunod sa kanyang salita upang lumago tayo sa ating buhay espiritual, kailangan tayo maging tapat sa pagsunod sa kanyang salita upang tayo ay makaiwas sa kasalanan. Makaiwas sa kasalanan, mga kapatid. Sabi sa Psalm 119, verses 9 to 11, how can a young man keep his way pure? Paano ba makaiwas sa pagkakasala? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Kaya paulit-ulit ang Diyos, kailangan niyong maging tapat sa pagsunod sa kanyang salita. Upang tayo magkaroon ng tunay na karunungan. Sabi sa Psalm 19:7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Tapos ang sabi din dito, moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. Tayo ay magkakaroon ng karunungan, ng wisdom sa ating buhay kung tayo ay magiging tapat sa pagsunod ng kanyang salita. Ang problema, marami sa atin ni hindi binabasa ang kanyang salita. Siguro binubuklat nyo lang ang Biblia nyo kapag nandito sa church. Sana hindi totoo. Sana po hindi totoo ang sinasabi ko. Marami po sa atin hindi pa nababasa itong aklat na ito from cover to cover. Pero marami na tayong nabasang aklat. Maraming ibang aklat na nabasa na natin. Nabasa na natin ang The Da Vinci Code from cover to cover. Nabasa na natin ang angels and demons from cover to cover. Pero ang Biblia, nabasa nyo na ba? From cover to cover? Baka cover lang. The Holy Bible, English Standard Version, to cover. Published in the Republic of the Philippines. Hindi po ganun ang cover to cover na sinasabi ko. Nung ako'y nanganganib siguro sa aking, at nagdududa sa aking pananampalataya, tinanong ko ang aking ama na pastor. Sabi ko, Dad, paano ba ako lalago sa aking buhay espiritual? Sabi niya, basahin mo ang Bible. Where do I begin? Sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Hanggang saan ako matatapos? Hanggang sa amin. Mga kapatid, sinunod ko po ang payo ng aking magulang at doon ko po nakilala ang Panginoon. Mga kapatid, ang katapatan niya ay wagas. Ang katapatan natin ang kanyang inaasahan. Una sa lahat sa pagsunod sa kanyang salita. Upang tayo ay may panlaban sa mga atake ng kaaway.
Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yan lang ang ating pansanggalang. Ang sabi sa Hebrews 4:12, for the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Alam niyo kung minsan kung bakit mahirap basahin ang salita ng Diyos? Sapagkat totoo ang sinasabi niya tungkol sa atin. Nakikita natin ang ating kamalian. Nakikita natin ang ating kapalaluan. Nakikita natin kung gaano karumi ang ating budhi. Sapagkat yan ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa atin. Kaya napakahirap basahin. Masakit. Ngunit mga kapatid, kung magpapatuloy tayo dahil sa katapatan ng Diyos ay banal, ay wagas, dapat din tayong tapat sa Kanya. Upang tayo ay maging ganap sa ating buhay Kristiyano at handang maglingkod. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All Scripture is breathed out by God. All Scripture, sabi ni Pablo. By this time, nabubuo na ang New Testament. Ang Scripture para kay Pablo ay ang buong Old Testament. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Para saan? That the man of God may be complete, equipped for every good work. Madalas mga kapatid, sina-challenge namin kayo na mag-share ng gospel sa inyong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, kapitbahay. At madalas ang balik sa atin ay, Pastor, hindi kami marunong mag-share ng gospel. Ang dami natin training dito, halos linggo-linggo kung paano mag-share ng gospel. Kung babasahin nyo lang ang Ephesians chapter 2 verses 1 to 10 sa inyong kaibigan, basahin nyo lang. Huwag na kayong magsalita. Basahin nyo lang. Gospel na po yun. Alam nyo kung bakit hindi tayo makasulong sa ganong klaseng paglilingkod? Because we are not equipped for every good work. Natatakot tayo na baka pag tayo tinanong, ay hindi tayo makasagot kaagad. Mga kapatid, kailangan handa po tayo. Katulad ng bawat miyembro ng bayang Israel, sa lupang pangako, kailangan handa sa pakikipagdigma. So, ang katapatan ng Diyos ay wagas, datapwat ang katapatan natin ng Kanyang inaasahan. Una, sa pagsunod sa Kanyang salita. Pangalawa, sa paglayo natin sa sanlibutan. Ay, ito ang mas mahirap. Verse 7, that you may not mix with these nations remaining among you, or make mention of the names of their gods, or swear by them, or serve them, or bow down to them. Upang hindi tayo mabihag ng sanlibutan. Ang sabi sa 2 Peter 2:20, dinidescribe ni Pablo dito ang mga hindi tunay na mananampalataya, ang mga false believers, ang mga false prophet. For if after they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the last state has become worse for them than the first. Nakakatakot po na makipaglaro sa sanlibutan, sapagkat pwede po kayong matisod upang hindi tayo madala ng kanilang maling pananampalataya. Sabi sa 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Tapos ang sabi sa verse 17, therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord. Touch no unclean thing, then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Baka merong mga kabataan dito, nagbabala kayong makipag-date sa hindi mananampalataya. Pastor, cute eh. Pastor, wala kasing cute sa GCF. Alam nyo, bulag lang kayo. Cute kasi, Pastor. Pero hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi sumasamba sa Kanya. Paano ninyo
sasamahan ng ganoon. Pastor, date lang. Nako, date lang. Bago kayo makaporma, hindi na date yan. Mamaya holding hands na. Mamaya engagement na. Mamaya kasala na. Ay, hindi ko kayo ikakasal. Kung ikakasal din lang kayo sa hindi mananampalataya, bakit ko kayo isusuong sa gulo? Sabi ng Biblia, separate from them. Upang tayo ay manatili sa pag-ibig ng ating Panginoon. 1 John 2:15-17, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Naalala niyo si Demas, yung isang tapat na kasama ni Pablo? Sabi niya sa 2 Corinthians 4:10, and Demas, he left me because he loved the world. Mga kapatid, delikado po. Kaya ang taang bagbilin sa atin ng Panginoon, lumayo kayo sa sanlibutan. Huwag kayong sasamba ng Diyos-Diyusan. Pastor, magaling ako dyan. Hindi ako sumasamba ng kahit na anong imahen. Hindi po yun ang sinasabi ko. Baka ang sinasamba nyo ay ang cellphone nyo, ang Facebook profile nyo, ang Instagram profile nyo. Baka ang sinasamba nyo ay ang sasakyan ninyo na magara, na makinis. Baka ang sinasamba ninyo ang inyong karir, ang inyong trabaho, ang inyong kayamanan. Baka ang sinasamba ninyo ay ang inyong ipon sa bangko. Mayat-mayat, sinecheck nyo sa app nyo sa telepono kung ano laman ng bank account nyo. Pareho naman, hindi nyo naman binabawasan. Gusto ko lang makita. Parang source ng aking comfort. Mga kapatid, baka hindi na comfort, baka idolatry na po. Baka kayo ay may boyfriend, may girlfriend, na mas mahal pa ninyo kaysa sa Panginoon. At tapos hindi pa siya mananampalataya at kayo inilalayo sa pananambahan sa Diyos. Yun ang sinasabi dito. Alam nyo, naging patibong sa bayang Israel ang mga bayang karatig nila na hindi nila pinaalis. Sa mga kapatid, ang katapatan natin, ang kanyang inaasahan sa pagkapit natin sa Kanya. Tingnan nyo yung verse 8. But you shall cling to the Lord your God just as you have done to this day. Okay na kayo, sabi ni Joshua. Just as you have done to this day. Cling to the Lord. Kumapit sa Kanya. Yung word na cling dito, yung talagang kapit tuko. Alam niyo ba yung tuko? Yung mga bata siguro, hindi pa siguro nakakakita ng tuko. No? Baka narinig nyo na, tuko. No? Ako po, nakagat na ng tuko. No? Masakit. Tsaka lalagnating kayo. No? Yung tuko po, grabe kumapit po yan. Kailangan yung pasuin para bumitaw sa kanyang kagat sa inyo. Kaya ang sabi ng matatanda, kasama na pala ako doon. No? Kapit tuko. Ito, kapit sa patalim. Ang sinasabi niya. Cling to the Lord. Paulit-ulit itong inuutos sa batas. Deuteronomy 10:20, you shall fear the Lord your God, you shall serve Him and hold fast to Him. Deuteronomy 11:22, for if you will be careful to do all His commandment that I command you to do, loving the Lord your God, walking in His ways, and holding fast to Him. Deuteronomy 13:4, you shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice, and you shall serve Him and hold fast to Him. Alam niyo kung bakit paulit-ulit? Dahil tayo po, napakadali po nating bumitaw. Sabi ng isang hymno, prone to wander. Prone to wander, yun ang palagi nating ginagawa. My heart is prone to wander, Lord. Palagi tayo madaling bumitaw. Kaya ang Panginoon, siya ang nag-hold fast sa atin. Pagtuon ng ating pagtingin kay Kristo Jesus. Isang verse po na tinuro sa akin ng discipler ko nung ako'y high school. Ay Hebrews 12:1-2.
Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Kailangan natin maging tapat. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Sa ibang translation, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Palaging manalangin sa Kanya. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Sa Luke 18:1, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. Sa Matthew 26:41, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ganyan tayo kakapit sa Kanya. Paano pa? Sa pag-ibig natin sa Kanya. Verse 11, be very careful, sabi ni Joshua. Be very careful, therefore, to love the Lord your God. Yun po ang greatest commandment, Deuteronomy 6:5. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Inulit ni Kristo sa Matthew 22:37. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Tapos mahalin natin siya higit sa lahat. Mas mahal natin siya kaysa sa lahat. Sabi niya sa Matthew 10:37, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Ang ating pong Panginoon, ang nais niya, mahalin natin siya higit sa lahat. Huli at sa lahat, ito ang kanyang warning. Ang Diyos, dakila ang kanyang katapatan. Ang katapatan niya ay wagas. Datapwat ang katapatan natin niya. Ang katapatan natin ang kanyang inaasahan at nagbigay siya ng babala. Ang kasiraan ng walang katapatan sa kanya. Ano ang mangyayari sa mga hindi tapat sa Panginoon? Sabi niya sa verses 12 to 13, sila daw yung nagmamahal sa sanlibutan. Sabi niya, for if you turn your back and cling to the remnant of these nations remaining among you and make marriages with them and so that you associate with them and they with you, know for certain, itong kanyang warning, that the Lord your God will no longer drive out these nations before you. But they shall be a snare and a trap for you, a whip on your sides and thorns in your eyes until you perish from off this good ground that the Lord our God has given you. Alam nyo, hindi nila na mapagtatagumpayan ang kanilang mga kaaway. Judges 2:21, I will no longer drive out before any of the nations that Joshua left when he died. Bakit? Sapagkat hindi sila naging tapat sa Diyos. Naging patibong sila sa bayang Israel. Judges 3:5-6. So the people of Israel lived among the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Nandun pa rin lahat. And their daughters they took to themselves for wives, and their daughters they gave to their sons, and they served their gods. Ayan na nga ba ang kanyang kinatatakot. Maaring maging manhid ang ating konsyensya kapag tayo ay nasanay sa hindi pagtatapat sa Diyos. Jeremiah 6:15, yan ang sabi ni Jeremiah sa Israel. Were they ashamed when they committed abomination? No! They were not at all ashamed, for they did not know how to blush. Hindi na sila sensitive sa kasalanan sapagkat nasanay na sila sa hindi pagtatapat. Isang tandayan, mga kapatid, na baka kayo ay hindi mananampalataya. Sa pananambahan sa mga Diyos-Diyusan, verses 15-16, ito ang kanyang babala. But just as all the good things that the Lord your God promised concerning you have been fulfilled for you, so the Lord will bring upon you all the evil things until He has destroyed you from off this good land that the Lord your God has given you.
If you transgress the covenant of the Lord your God, which he commanded you, and go and serve other gods and bow down to them, then the anger of the Lord will be kindled against you, and you shall perish quickly from off the good land that he has given you. Nakakatakot ang kanyang babala. Alam niyo mga kapatid, dapat tayo magpasalamat. Sapagkat itong curse na ito, itong wrath na ito ng ating Panginoong Diyos, ay ibinuhos na niya kay Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Datapwat ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang lahat ng tumanggap ng kaligtasan na Kanyang alok sa atin. Ang lahat ng tumanggap ng katotohanan na siya ay nabuhay ng isang perfect life at siya ay namatay ng isang atoning death. At dahil doon, he who was without sin became sin for us, that we may have the righteousness of Christ. Sabi nga nung awit, his robes for mine. Kanyang robes ang binigay niya sa akin. Yung basahan ko ang kanyang pinasuot ko sa kanya. Sinuot niya ang basahan na puno ng aking pagkakasala at ipinataw niya sa akin ang kanyang royal robes upang ako ay maging matuwid sa mata ng Diyos. Hindi na tayo makakaranas ng ganitong wrath. Pero mga kapatid, ang ibig ko sabihin ng tayo ay yung mga tunay na mananampalataya. Alam niyo itong sumpa na ito ng Diyos, nangyari ito 2 Kings 17, in the 9th year of Hoshea, the king of Assyria captured Samaria and he carried the Israelites away to Assyria. 2 Kings 24, Jehoiakim was 18 years old when he became king, and he reigned 3 months in Jerusalem. And he did what was evil in the sight of the Lord, according to all that his father had done. At that time, the servants of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up to Jerusalem. The city was besieged. And Jehoiakim, the king of Judah, gave himself up to the king and carried off all the treasures of the house of the Lord and cut in pieces all the vessels of gold in the temple of the Lord. He carried away all Jerusalem and all the officials and all the mighty men of valor, 10,000 captives. None remained except the poorest of the people. So yung mga nasa north, na exile sa Assyria. Bakit? Idolatry. Yung mga nasa south, na exile sa Babylon. Bakit? Idolatry. Sapagkat hindi sila naging tapat sa kanilang tapat na Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ang nakikipaglaban sa atin, siya ay tapat. Ito ang hamon para sa atin ngayong hapong ito. Kapag tayo ay makakaranas ng mga hamon at pagsubok sa buhay, ating alalahanin na meron tayong tapat na Diyos, na may magandang layunin para sa atin, na magbibigay kalakasan sa atin para makamit ito at magtutupad ng kanyang mga pangako sa atin. Alam niyo, itong sermon na ito ay para sa akin. Dahil po sa mga health issues na aking nararanasan, ako po mga kapatid, aaminin ko sa inyo ay nanghihinang loob. Dahil sa nararamdaman ko na unti-unting nanghihina ang aking pangangatawan at ang lahat ng aking sakit ay lumalabas na. Pero ang wika ng aking asawa, kaya niya ako binigay sa iyo. Kaya ako ang naging asawa mo. Ang asawa ko po, doktora. Ang sakit ko po sa kidney. Ang asawa ko po, kidney specialist. O, kayo na. No? Ito pong sermon na ito ay para sa akin. Naging tapat ang Diyos sa akin. Lagi siyang tapat sa atin. Katapatan ng karapat-dapat na tugon sa kanyang katapatan. Mahalin siya ng higit sa lahat. Maging masunurin sa kanyang salita at mamuhay ng hiwalay sa sanlibutan. Kailangan natin sa puso ang mga babala ng mga hindi magtatapat sa kanya. Kailangan natin i-check ang ating sarili. 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Kailangan natin hanapin ang mga bunga ng Espiritu Santo. Galatians 5:22 and 23. Kailangan natin makita
ang buhay ni Kristo sa ating buhay. 2 Peter 1:10-11. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Kapag tayo ay magiging tapat sa Kanya, ayaw natin marinig yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 7:22-23. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Ayaw natin marinig yun. Kailangan tiyakin na natin ngayon na siya ang ating sinasamba. Mga kapatid, mahirap talaga ang buhay Kristiyano. Kahit na tayo ay payapa na sa ating buhay, meron pa rin challenges. Kahit tayo ay ligtas na, kahit tayo ay membro na ng isang church na tinuturo ang Biblia, na tapat ang mga lingkod, na meron tayong mga kapatid na nagmamahal sa atin, mahirap pa rin. Ngunit tandaan nyo, ang Diyos ay tapat. Ang katapatan niya ay wagas. Kaya naman ang katapatan natin ang kanyang inaasahan. At siya ay naging babala sa kahihinat na ng mga hindi magiging tapat sa kanya. Ang ibig sabihin lang nun, kung hindi kayo tapat sa kanya, baka hindi nyo pa siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung kayo na tumanggap na sa kanya, asahan ninyo na sa inyong buhay, spiritual, hindi niya kayo pababayaan. Tayo ay magwawagi. Tayo ay magwawagi. Nung ako po ay grade 3, pinaawit po ako ng aking teacher sa chapel service ng aming school, Philippine Christian University Union Elementary School. Pinaawit po ako sa aming chapel service. Naku, ang daming tao. Meron po kaming Wednesday chapel service. Pinaawit niya po ako doon. Hindi ko na po nakalimutan yung awit na yun. God hath not promised skies always blue, flowers strewn pathways, all our lives through. He hath not promised sun without rain, joy without sorrow, peace without pain. But God had promised strength for the day, rest for the labor, light for the way, grace for the trials, help from above, unending mercy, undying love. Tayo po'y tumayo. Tayo mananalangin sa ating tapat na Diyos. O Panginoon na makapangyarihan sa lahat. O tapat naming Diyos, nawa matagpuan mo kami, bawat isa sa amin na tapat sa iyo, sa lahat ng panahon, sa lahat ng siglo, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Kayo po ang maging katapatan namin. Sapagkat kayo ang lalaban para sa amin. Ang inyong kalakasan ang aming kalakasan. Ang inyong kapit sa amin, ang aming kapit sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa amin ay pag-ibig namin sa inyo. Pagpalain nyo kami, ang bawat isa sa amin, ngayong hapong ito, na aming matanggap ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ang kagandaang loob ni Kristo Jesus na aming mananakop at Panginoon, at ang tanglaw, gabay at pakikipisan ng diwang banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi, Amen at Amen. Magandang hapon po.
You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.